Sabi ko, hindi ko alam kung ano yung sinasabi mo. Oo. Basta't ako nagpupunta sa mga munisipyo, Siyempre po. dahil sa ako'y nagpapahayag ng aking kagustuhan na, alam mo na, Oo, tama po pero naman. hindi mo dapat ginagawa yun. Mali yun. Ginagawa Sabi ako. niya? Sabi niya. So walang ginalaman po sa Walang issue. kinalaman sa issue eh. Wow. At Kahit meron sa- daw akong kinausap na may siniraan ko daw siya. Siguro, magtawag siya ng sino man na nakinig doon sa aking pagsasalita nung ina-address ko yung audience. Sabagat makapalang tao talaga eh. Opo. Paano naman ako magsasalita naman ng paninira ng, alam kong Laguna yun. Oo nga, taga-roon siya. Oo. Alam kong kandidato siya pagka gobernador. Oo. Ako ba naman, hindi ko naiintindihan. Unang-una, hindi ko gagawin yon. Siyempre po. Pangalawa, ang aking kandidatura ay nakasalig doon sa pangkalahatan. Opo. Wala kayong wala naman akong pakialam doon sa local issues doon din sa eh. local issue kung magkakalaban sila o hindi. Para sa ganung maliwanagan din ang ating mga mamamayan. Oo. Nako. Meron pa isang tagpukong. Ito, kasi ito ang daming tatanong sa amin. Ano ba itong ano? Ba't parang bagang yung isang representante ng Laguna, parang bagang nagagalit sa inyo? Ano at para bagang sinasabihan kayo ng kung ano-ano. Ipakita mo nga yon, Direk, at nang sa ganoon, yan, kausap niyo po yung Kong JJ Suarez, Kong Chua, biglang yun, lumapit yung Dan Fernandez, natapik-tapik kayo eh. Ang kausap ko, makikita mo dyan, Opo. si Kong JJ Suarez. Maliwanag po. yan, ha? Oh. Ayun o, ilang beses na kayong tatlong beses. Tapos bigla siyang nakialam. Opo. Alam mo kung ano yung pinag-uusapan ni Kong JJ? Ninyong tatlo. Opo, Hindi, primero si JJ lang. may binulong ako kay kay chairman. Opo. Pagkatapos, sabi ni Kong JJ, Kong Dan, sabi niya, pwede ba kanyang makiusap naman ako, sabi niya, kasi pagka ikaw ang nagpapaliwanag, kung ikaw ay abogado, sabi niya gano'n. Opo. Parang yung mga puntos namin ay nawawalan na kami ng parang parang yung sa amin ay baliwala lahat. Opo. Sana naman ay mabigyan naman kami kanya ng Sabi ko, Kong Jay, kung yan naman ang issue mo, nakikita mo naman, kapag ako ay nagbibigay ng komento at saka kung ano yung gusto kong i-emphasize sa aking pagsasalita, Opo. ito'y binabato ko sa chairman eh. Hindi ko naman ibinabato sa pansarili ninyong kung ano yung sinabi mo, kung ganito. Opo. Kaya lang sabi niya, yung parang namamaliit kami, parang gano'n. So ina-assure ko siya na wag mo namang isipin ka kung gano'n kasi kailangan naman kasi ilabas natin kung ano yung legality. Hindi naman ako pwedeng kumawala doon sa nalalaman ko, sa training ko, na palaging nandun ako sa merong legal basis na sinasabi ko. So yun pala yung paksa nyo ni Kong JJ. Yun ang paksa ko kasi parang medyo nagdaramdam siya ng konti. Hindi naman tama siguro din naman nagdaramdam. po. Maring Nag-voice out lang po sa inyo. nagbo-voice out, maring naghihinanakit sa kasi kung halimbawa ni-raise ko ito, Oo. parang yung sinabi niya, maaring mawala ng visa. Sasapawan, parang gano'n. Maring masapawan, maring Okay. ganito. So, yun ang kanyang Sa akin naman, may konting validity. Tama Pero din kailangan naman, ipaliwanag ko na, pero kailangan din nating ihayag talaga. At sana nga, yung iniisip ko na dapat pagtalunan para lumitaw kung alin talaga yung Healthy discussion. discussion nang hindi minamaliit yung isa o maaaring nasasapawan yung iba. Wala doon sana yung punto. Kung hindi, issue for issue. Para sa ganon, ang pinaka-direction, makinabang ang tao. Ayun, lumutang Sa talaga. puntong yun, Yung lumilingo na sa siya. puntang yun, bigla na lang siyang nakialam. Hindi naman siya kasama sa usapan ko. Hindi siya Yan, nasama sa bigla niya akong ginanon. Sabi niya, ikaw naman, sabi niya, Nung umpisa, parang hindi niyo pa pinapansin. Di ba? Opo. ikaw naman, kanyang ganun eh. Oo. Yung programa ko, siniraan mo ako, sabi niya. Kasi siya nagtataka, ano ka akong programa mo? Oho. Saan ka nagpo-program? Hindi pumunta ka kanya sa ganito, may kinausap kang mayor, alam mo namang kalabang ko yun. Oho. Hindi mo dapat ginagawa yun. Nako, oo. Sabi ko, hindi ko alam kung ano yung sinasabi mo. Oo. Basta't ako nagpupunta sa mga munisipyo, Siyempre po. dahil sa ako'y nagpapahayag ng aking kagustuhan na, alam mo na, Oo, tama po pero naman. hindi mo dapat ginagawa yun. Mali yun. Sabi niya? Sabi niya. So walang ginalaman po sa Walang issue. kinalaman sa issue eh. At Kahit meron po sa- daw akong kinausap na may siniraan ko daw siya. Siguro, magtawag siya ng sino man na nakinig doon sa aking pagsasalita nung ina-address ko yung audience. Sabagat makapalang tao talaga eh. Opo. Paano naman ako magsasalita naman
ng paninira ng alam kong Laguna yon. Oo nga, taga-roon siya. Alam kong kandidato siya pagka gobernador. Oo. Ako ba naman hindi ko naiintindihan. Unang-una hindi ko gagawin yon. Siyempre po. Pangalawa, ang aking kandidatura ay nakasalig doon sa pangkalahatan. Opo. Wala naman akong pakialam doon sa local issues doon sa local issue kung magkakalaban sila o hindi. Kinakailangan bang humingi ako ng permiso sa mga kasama ko para malaman ko kung sino pupuntahan ko at saka hindi ko pupuntahan? Ay, maling-mali Hindi ko nga pwedeng talaga gawin siya. yun Oo. So ayun pala ang parang sabi nga sa salitang kanto niyan, parang nagpuputok yung butsi niya. Kung yan, yan, Kasi bago nagpupumpas-pas nangyari yan, sinasabi ko kasi, pinagtatanggol ko yung kalagayan nung naditine na abogada ng Opo. OVP. Si Ito Yusek yung Atty. Laika. Lopez. Kaya Opo. tinatanong ko sa umpisa, paano nyo ba in-assess yung totality of evidence na sinasabi sa jurisprudence na para sa ganun ay ma-determine natin either napaiwas siya o nagsinungaling, Opo. ay kukunin mo yung totality of evidence. Oho. Okay. Dalawa yung lumitaw na puntos kasi, Jen Nelson. Opo. Ang unang ipinunto nila, sapagkat siya kanya gumawa ng sulat sa pamamagitan ni Mr. Ortonio yata. Ang Ortonio ang nag-draft, pero ang pumirma ay yung abogadang nakaditine. Sa yung assistant, Ortonio. Pero ang sinasabi niya, sabi ko, Mr. Chair, ipinaliliwanag niya sa COA, nung sumulat siya sa COA, ipinaliliwanag niya na sana ay wag muna ninyong bibigyan ng karapatan ang ang good government na kumuha ng aming ng mga na sila yung magsuri ng mga dokumento sapagkat nasa pag-iingat pa ninyo. Opo. Na ano man ang mangyari dyan, hindi pa rin magiging conclusive. Ang totoo niya, nag-uumpisa pa lang kayo na siya sa atin sang-ayon sa inyong audit observation memo. Opo. So ang paliwanag ko doon, Jen, Nelson, ay ginagamit nung abogada yung kanyang posisyon para ipagtanggol ang Office of the Vice President. Yun ang katungkulan niya eh. At mukhang nasa reglamento naman talaga yun to. Di Kasi ba? kung ako siya, sabi ko, ganun din ang gagawin ko eh. Yun din ang gagawin nyo. Sapagkat lilitaw nga dito, malilinya doon sa sinasabi kong prejudicial question. Kung halimbawa, sabi ko, chinarge nyo siya na interfering with the conduct of the committee's proceedings, malinaw ka ako, Mr. Chair, ang committee ang mismo, ang kauna-unahang nakialam eh. Kasi nag-o-audit ang COA eh. Opo. Bigla kayong pumasok, hindi ba interference of the procedures of audit ng COA? Oho. Ganun niya gustong ipaliwanag. Alam ko ganun ang tinutunto niya. Oho. Kaya sila sumulat. Sa mga tweet, sa totality of evidence na assessment, parang hindi niyo masyadong nakita yon. Na nangangatwiran sila na hindi naman conclusive, nasa estado pa na sinusuri ng COA yung mga dokumento at mga iba't ibang papeles kaugnay nung kanilang pagkaka-issue ng AOM, Opo. bakit kayo na po ang nakialam? So papasok ngayon, meron po ba tayong mandato na makialam? Oho. Pagkatapos yung isa pa, dito siguro nagkaroon siya ng konting yung pinag-uusapan natin kanina. Opo. Yung isa pa, yung totality of evidence daw, napatunayan namin ganyan na pinag-aalis yung mga Yusek ng walang due process. Pinagtatanggal nga niya, yung merkado. Napaamin namin siya na tinanggal yung mga ganito sa mga Yusek nang hindi man lang sila dininig, hindi binigyan ng kahit anong panahon na ipagtanggol ang sarili, makapagpaliwanag kung bakit sila tinatanggal. Yung due process na niya, parang wala. Kung yun ang gagawin nyo kakong katwiran, ako ba ako nung pinagtatanggal ang committee ko? Ayun. Meron ba akong nagsabi na tatanggalin ako? Sinabi ba kung ano yung kasalanan ko? Yun. Hindi nga ako Hindi kayo inabiso tinanong eh. Opo, hindi kayo nabisuan. What is the first element of due process? Notice. Opo. Ninotify ba ako o kung Dante, pasensya ka na, ikaw naman kanya matagal na rito, ibigay na natin sa mga iba yung Para committee mo. magkaroon naman ng chance sa iba. Sapagkat ikaw ay matagal ka nang naglingkod sa sanay na sanay ka na dyan. Oo. Pwede ba kanya ibigay na natin sa iba para naman yung iba ay makinabang din kung pag-uusapan ay kasanayan sa pagkikipag... Tama naman. Kung ganun sana. Di ba? Opo. Hindi nga ako Paano mo kayo
humatol kayo ng kawalan ng due process. Paano yung nangyari biglang sumagot yung... Doon sa sumingit yung biglang Dan. sumingit yung Congressman Dan Fernandez. Opo. Bakit? Ikaw ba kanyang iniimbestiga Hindi rito? naman niya ikaw iniimbestigahan dito. Bakit? Oh, tama, yun ang sinabi niya. Oh. Isip-isipin mo naman klase. Wala man lang siyang sinabi, Mr. Chair, may I be recognized? Hindi ganun eh. Bigla siyang sumagot eh. Oho. Mr. Chair, hindi naman siya yung bakit ikaw ba iniimbestiga rito? Oho. Ibinibigay yung halimbawa yung sarili. Anong klaseng proseso ito? Ginagamit ko yung sarili ko na paghalimbawa na wag nilang gagamiting dahilan yun sa totality of evidence sapagkat ganun din ang nangyari sa akin. Opo. Oh, anong klaseng pagdidebate magkakaroon kami pagka puro ganyan ang usapin? Oho. Kaya biglang ni-resist ni Kong Joel yung tagpo na yun, Kong, di ba? Pagka ako ang may manggugol, pinupukpok Opo. yung So, yung continuity, yung paano ba? Yung tuluyang pagpapaliwanag, nagkakaroon ng interruption eh. Kung minsan nabibitin yung mga ano ba yung bakit? At saka alam mo, napuputol yung pinuputol Pinapatay yung mic. Opo. Kapag nagsalita sila at gusto kong magsalita, wala nang power yung aking mic. Oho. Ayun. So, yun pala yung tagpo na yun, Kong, na nag-break at saka kayo pumunta doon sa harapan. Yun na pala yung ipinakikita natin kanina. Oo. Ayun. Kaya ako pumunta doon. Oho. Kasi yan Pinapaliwanag ko kasi break eh. Opo. Kasi alam mo, ganun ako eh. Gusto kong ipaliwanag para magkaintindihan kami. Hindi ako nakikipag-away. Oho. Kasi yun pong tagpo na yun, Kong, wala doon sa live eh. Pagka nag-break kasi, automatic cut din sa air eh. Oo. Kaya hindi ho napapanood ng tao kung ano yung nangyari na yun eh. Kaya nagtataka sila, ano ba, meron ba niyang ganun, off-cam na... Pero yun pala. sinasamantala ko yung pagkakataon Opo. para ipaliwanag ko yung aking posisyon. Alam nyo naman ako, hindi ako nangaaway. Sinasabi ko, pinapaliwanag ko. Oho. Kaso, yung isa may laman na pala. Galit pala sa akin dahil kinausap ko raw yung mayor. Malay ko naman. May kinikimkim na palang sama ng loob. Talagang ginagano niya. 3 beses Hindi mo ko dapat kinausap yung mayor na yun dahil kalabang ko yun eh. Ganun ang ano niya. At saka mabalasik ang ano niya, ang Pwede salita. pa lang, hindi lang out of order yun. Di ba? Pero dinig ng chairman. Dinig na ni JJ, kaalam nila. Kaya pala hindi na kumibo si Kong JJ tsaka si Kong Chuba doon sa kanya ipinupunto. Wala nga sa Wala palang usapan. kinalaman doon Walang sa kinalaman hearing. doon. Kaya pala umalis na lang kayo. Umalis na lang ako. Kaysa mapikon pa ako eh. Yun pala. At least Tayo, yung malinaw. peacemaker tayo. Opo. Huwag lang tayong ginugulo ng ganon. Huwag lang tayong binabas. Wala lang bastusan. Kasi lalo sa iba, akala nila, meron kasi ilang social media accounts. Siyempre, hindi naman lahat ay mapipiho natin, Kong. Ang kanilang punto naman, para bagang kayo ang nanggugulo doon sa naging pagdinig. Kasi ini-insert nyo yung punto na dapat lumutang, Kong eh. Pero ikaw ba, nung nakita mo, napansin mo bang ako ng gugulo? Ay, hindi nga po. Procedural yun. Dapat reglamento yung pinag-uusapan eh. Baka si Nelson, napansin niya na talagang nanggugulo talaga si Kong. Ang ginamit nilang punto, Kong, yung binanggit ni Kong Ray Acop na Kong Dante, kung ganito ang mangyayari, baka may deklara namin kayo na parang out of order ba yun? Parang may ganun atang yung tawag sa pagdinig. Yung sinabi ni Kong Acop. Hindi kasi ayaw nilang magpatuloy ako ng pagsasalita. Opo, oo. Ayaw ko na rin magano na baka mag-away lang kami. Kaya uminto na lang ako. Ayun, oo. Kaya, yun pala yun. Anyway, at least ngayon ay malinaw, Kong, yung bagay na yan. Pero saglit lang, Kong, higop muna kayo ng nihanda namin kape, pampalubag, yan Pampacool down. Pampacool down. Sabi nga ni Enrile. Senador Juan Paul Enrile, kailangan na natin ngayon ay cool down. Ito muna. Pampacool down ba ito? Yes po. Walang laman yan. Walang kalasan kasi.